Inilabas ngayong araw ng tanggapan ni House Speaker Faustino Bohiadii, ikatlo ang kanyang unang direktiba mula nang siya'y maupo sa pwesto. At hindi basta-basta ang kautosang ito dahil inuutusan niyang umuwi ng Pilipinas si Ako Bicol Party List Representative Zaldico, dating chairperson ng House Appropriations Panel noong ika-19 na Congress, na isinasangkot umano sa kontrobersyal na budget insertions na nagpondo sa mga maanomaliang proyekto. Matatanda ang nasa Estados Unidos si Zaldico para umano sa isang medical check-up. Ngunit sa opisyal na liham ng tanggapan ng speaker na may petsang Setyembre 18, 2025, tuluyan nang pinawalang bisa ang kanyang travel clearance para sa personal trip. Giit ni Speaker DE, ginawa ito para sa interes ng publiko at dahil sa seryosong mga isyong kailangan mismong harapin ng kongresista. Ayon sa abiso, binibigyan lamang ng 10 araw si Zaldico upang makabalik ng bansa matapos matanggap ang sulat. Kapag hindi siya sumunod, ituturing itong pagtanggi sa proseso ng Kamara na maaaring magbunga ng mabibigat na disciplinary at legal actions laban sa kanya. Sa ngayon, nananatiling tahimik ang kampo ni Congressman Ko hinggil sa usapin. Subalit dumarami na ang mga panawagang siya'y umuwi, kabilang na mismo si House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, anak ng Pangulo, na naniniwalang dapat personal na harapin ni Ko ang kontrobersya. Bandang huli, kawawa si Sandro Marcos. Sinira lang di umano ni dating House Speaker Martin Romualdez ang dynasty ng mga Marcos, kaya pagdating sa 2028, wala nang boboto sa kanila. Ayon yan sa isang kakamping. Nako, yan talaga ang katotohanan. Hindi lang Duterte supporters ang galit na sa kanila. O eto, panoorin natin ang video. Binigay lang sa atin ni BBM ang ulo ni Romualdez dahil pag hindi niya ginawa, hindi titigil ang protesta. Kahit tagi-isang araw lang na protesta, once a week for example, yung One Taft Consortium ng mga kolehiyala sa Taft, Saints Co, St. Paul's, you know, all these girls who don't even like sunlight. Lumabas sila. Oh, gawin nyo lang yan mga anak every week. Oh, UP, Ateneo, Katipunan. Oh, once a week, once a week, once a week. Well, we can do once a week. We might not be able to do every day, but we can all do once a week until BBM is done. Right? So, what's his choice? Keep his cousin who has all his secrets or keep his title? Of course, it's the political survival of BBM that he is after. No one after this. Mark my words, wala nang boboto sa Marcos sa 2028. Kawawa ka, Sandro. Ikaw sana ang political dynasty ng parents mo. Wow. Sinira ni Romualdez ang dynasty mo dahil hindi ka iboboto ng tao. Oh, real talk yan, Sandro Marcos. Totoo talaga yan. Kitang-kita na ng taong bayan kung ano yung totoong nangyayari. Tapos, mukhang nagmamalinis pa. Malinis na malinis si Tamba. Sabagay, paniniwala nila yan. Hindi pa nga kinasuhan. Malamang, dito sa flood control project, ang makukulong talaga dyan, kontraktor, dating DPWH, pero mukhang malabo pag may congressman na makulong dyan. Zaldico, ewan ko lang kung uwi pa yun ha. Kaya dito sa sinasabi ng isang kakamping, kakamping yan ha, na si Attorney Rowena Guanzon, yan talaga ang katotohanan. Mangyayari at mangyayari talaga yan. Okay na sana yung may unity pa, okay na sana. Nanalo si Dunyor, nanalo ang isang Marcos dahil sa mga Duterte. At iniisip ng karamihan, baka pagkakataon na napatunayan nitong ni PBBM, patunayan niya na malinis sila, para sa tao talaga sila. Ano ngayon? Anyari sa administrasyon niya. Tapos, ang gagawin, imbis na hahanap ng paraan para masolusyonan yung korupsyon, magalit-galitan, mag-iyak-iyakan, plano pang sumama sa rally kung hindi daw siya presidente. Yan ba? Yan ba ang naisip niyang solusyon? Naku po. Kaya napapansin nyo, habang tumatagal, nag-withdraw to support na yung iba. O si Chavit Singson, anyari na. Bumaliktad na. Ayaw na sa kanya. Pero maaga pa. May pag-asa pa. Paano? Mag-resign na siya. O ito ang sabi po ng mga netizens. Sabi ni Nat Arrieba Jr., Sandro Marcos tunay na nasayang talaga.
O sabi ni Gay Lyle Kalimbas, erase na din si Aimee. O, Marcos pa rin yan. Okay naman yung ginagawa niya ngayon, pero marami pa rin nagdududa sa kanya, baka daw mangga. Sabi ni Natalie Galyab, totoong-totoo ang sinabi ni Ma'am Rowena. Kung ginalingan sana ng tatay niya at di nakialam ang nanay at tito niya, Sandro sana ang magmamana at magpapatuloy ng susunod na mamumuno. Tuloy-tuloy sana ang political career ng pamilya nila. Kaso wala eh. Masyado nila nilagapak as in sagad hanggang kalbuturan ng kaluluwa ng mga tao ang tiwala. Wala na, tapos na kami sa Marcos. Di na kami maniniwala sa pangatlong beses. Ayan. Resulta sa pinagagawa nila. Ayon pa kay Rowena Guanzon, si Romualdez ang sumira. Sabi ni Macario Bagtas, too late na for Marcos, galit na ang mga tao. Iwan ko lang kung hanggang kailan itong mga nagaganap na rally. Sabi ni Rowena Guanzon, pwede daw every week Matatapos lang ang problemang to kung mag-resign na si BBM. Yun nga lang, yung ibang nagrarally dyan, ayaw din sa mga Duterte. May grupo dyan na iba na ayaw kay Marcos, pero takot na pumalit si VP Sara. Anong gagawin nila? Isabay yung dalawa. Yun yung gusto nila. Tingnan nyo, problema ngayon sa korupsyon, sa flood control, dinadamay yung Duterte. Gusto lang isabay yung dalawa. Kasi ayaw nila sa Marcos. Kasi yun yung leader ngayon. Kung ano man yung mga problema, siya yung leader ngayon. Pag mag-resign si Marcos, VP Sara ang papalit. Ayaw nila dyan. Yan ang pinakaayaw nila. Mahaharang sa mga kagustuhan nila. Sabi noon na itong si Sandro Marcos na posibleng maging Pangulo, malabo na yan. Baka pagka senador, mahirap ang manalo yan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.